Ako si Aiko Tanaka, 32 taong gulang at nagtatrabaho bilang IT Project Manager sa isang nangungunang kumpanya ng teknolohiya sa Tokyo. Araw-araw, gumigising ako ng alas 5 ng umaga, sumasakay sa Yamanote Line na halos hindi na ako makahinga sa siksikan at umaabot sa opisina ng alas 7. Nagmi-meeting ako hanggang hating gabi bago bumalik sa aking $2 na SQM na dormitoryo. Ang buhay ko ay mga numero, KPI, deadline at overtime. Naniniwala ako na ang Japan ang tuktok ng mundo. Sa isip ko, ang Pilipinas ay isang bansang laging traffic, maingay, purong ngiting walang dahilan at ang pagkain sa kalye ay makapagpapa-LBM sa loob ng 3 oras. Noong nakaraang linggo, inutusan ako ng boss ko na magbakasyon agad. Aiko-san, para ka ng zombie, sabi niya. Tumanggi ako, ngunit pinadalhan niya ako ng tiket ng eroplano papuntang Maynila, 5 araw at 4 na gabi. Napatawa ako sa isip ko. 5 araw sa isang bansa na madalas mag-brownout, paano ako makakapagpahinga? Pero wala akong lakas makipagtalo. Kailangan ko lang matulog ng 8 oras kahit isang beses. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport bandang alas 2 ng madaling araw. Naglakad ako ng tulala, sumusunod sa mga karatula sa Ingles na may ilang maling baybay. Ang nasa isip ko lang ay ang tahimik, malinis at organisadong Haneda Airport. Ang Naya, sa kabilang banda, ay punong-puno ng sigawan, amoy ng tapsilog at mga taong nagkakabungguan nang walang paumanhin. Paliparan ba ito o palengke? Bulong ko. Ang taksing naghihintay sa labas ay nagbubuga ng maitim na usok. Ngumiti ng malaki ang driver at nagsalita ng pasumpong-sumpong na Ingles, "Mabuhay po. Welcome to the Philippines." Sumakay ako nang hindi sumasagot, binuksan ang bintana at sinalubong ng malagkit na init. Na-traffic kami ng 1 oras at nagsimula akong mainis. Bakit walang subway tulad ng sa Tokyo? Bakit walang espesyal na lane para sa mga taxi? Bakit napakabagal at magulo ng lahat? Sa unang umaga ko sa Maynila, nagising ako sa walang tigil na busina. Binuksan ko ang kurtina ng hotel at nakita ko ang kalye na punong-puno ng mga motorsiklo at mga jeep na bumubuga ng usok. Halos hindi ko na makita ang gusali sa kabilang kalsada. Kinuha ko ang cellphone ko at chinek ang email, 70 pa rin ang naghihintay. Umupo ako sa lamesa para mag-almusal, tinitigan ang tapsilog na nakalagay sa isang platitong may lumang disenyo, mukhang hindi ito kasing linis ng dapat. Nagbuntong hininga ako at nag-type ng mensahe sa kaibigan ko sa Tokyo. Ang gulo dito. Huwag kang pumunta. Ngunit, hapon noon, nagsimulang magbago ang lahat. Sumakay ako sa LRT papuntang Ayala dahil gusto kong mamasyal sa mall para luminaw ang isip ko. Mas malinis ang istasyon kaysa sa akala ko. Malamig sa loob ng tren at may mga karatula rin sa hapon. Habang naglalakbay, nakita ko ang mga taga-Maynila na nagsisiksikan ngunit walang nagtutulakan. Isang lolo ang mano at humingi ng paumanhin nang bahagya siyang sumagi sa balikat ko. Nagulat ako at automatiko akong tumugon. Sa loob ng tren, tumatayo ang mga estudyante para bigyan ng upuan ang mga matatanda ng hindi sinasabihan. Tinitigan ko sila at naramdaman ko ang isang bagay na mainit na dumadaloy sa aking dibdib. Pagdating sa istasyon ng Ayala, habang pababa ako sa escalator, biglang bumuhos ang ulan, parang binuksan ang gripo. Nagkandara pa sa pagtakbo ang mga tao, ngunit walang nagmumura. May isang karinderya sa gilid ng kalsada ang nagmadaling maglatag ng malaking tolda at sumigaw, "Pasok po muna, libre lang." Nakatayo ako ng tulala sa ilalim ng tolda kasama ang 40 pang estranghero. Nagngitian ang lahat. May nagbahagi sa akin ng puto at kutsinta. Tamang-tama ang tamis nito at ang bango ay nakalimutan ko ang inis ko kaninang umaga. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Binuksan ko ang bintana ng hotel at tiningnan ang mga ilaw ng matagal na traffic, ngunit ngayon, hindi na ako nainis. Narinig ko ang musika na nagmumula sa malayo. Ang tawanan ng mga taong ayaw pa umuwi kahit gabi na. Umupo ako sa sahig ng silid at umiyak ng hindi ko alam. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil ngayon ko lang nalaman kung gaano na ako katagal napapagod. At dito, sa bansang minamaliit ko, ito ang unang lugar sa loob ng maraming taon na naramdaman kong tao pa rin ako. Kinuha ko ang cellphone ko
Binura ang mensahe na nagsasabing ang gulo dito at nag-type ng bago. Gusto ko pang makilala ang Pilipinas. Hindi ko pa alam na sa susunod na 4 na araw, ang bansang itinuturing kong pansamantalang hintuan lang ay magiging bago kong tahanan. Sa ikalawang umaga ko sa Maynila, nagising ako sa ingay ng mga ibon na mas malakas pa sa lahat ng alarm clock sa Tokyo. Sabi ng relo, Axis ng umaga, pero kasing liwanag na ng 8 sa amin. Binuksan ko ang pinto ng balkonahe ng hotel. May waiter na nagdidilig ng halaman sa katabing bubong. Nang makita niya ako, nagmano siya at ngumiti ng malaki, kita ang mapuputing ngipin. Magandang umaga po. Ang ganda ng panahon, ah. Tumango ako nang hindi ko namamalayan, kahit hindi pa ako naghihilamos. Ang almusal ng hotel ngayon ay arroz caldo at leche flan. Nag-alinlangan ako sa loob ng 2 segundo bago ko kinuha at pinuno ang plato ko. Ang amoy ng luya at manok ay nagpaingay sa tiyan ko. Sa pangatlong subo, nakalimutan ko na ang takot ko na magka-LBM. Alas, nende, sumakay ako sa Grab papuntang Bonifacio Global City, BGC, dahil gusto kong makita ang mga matatayog na gusali na sinasabing parang Tokyo. Habang naglalakbay, na-traffic kami ng 1 kilometro. Nagpatugtog ang driver ng mahinang OPM at lumingon para makipag-usap. Magtatrabaho po ba kayo, Ineng? Sabi ko, nagbabakasyon lang ako. Ngumiti siya ng malaki. Mabuti, dadalhin kita sa shortcut para hindi tayo maubusan ng oras. Tapos, lumiko siya sa isang maliit na eskinita na hindi ko papasukin kahit sa panaginip. Nagkasalubong ang mga motorsiklo ng napakaliit na distansya, ngunit walang nagbusina. Pagkatapos ng 10 minuto, lumabas kami sa pangunahing kalsada nang hindi man lang nag-antay sa traffic light. Napatanga ako, paano mo nalaman ang shortcut na iyon? Dito sa Maynila, kailangang maging marunong ka na sa kalsada, sagot niya, sabay tawa. Pagdating sa gusali ng Innovation Central, umakyat ako sa 78 palapag para tingnan ang 360-degree view. Ang lakas ng hangin, lumilipad ang buhok ko. Sa ibaba, ang ilog Pasig na paikot-ikot, kasama ang mga matataas na kondominium na nakahalo sa mga lumang simbahang kolonyal. Matagal akong nakatayo, mas matataas ang gusali sa Tokyo, ngunit wala akong nakitang ganitong tanawin. Matayog ngunit hindi nag-iisa. Moderno ngunit hindi tinatalikuran ang pinagmulan. Hapon iyon, napasok ako sa isang co-working space na tinatawag na Innovation Central. Akala ko, simpleng mall lang, ngunit punong-puno ito ng mga kasing edad ko na nagtatype ng code. May karatula sa Ingles na Startup Philippines. Lihim akong napatawa. Ang mga startup ng Pilipino, malamang gumagawa lang ng app para sa pag-order ng pagkain o motorsiklo siguro. Pero bigla, nakita ko ang isang binata na nagmano ng bahagya sa akin. Magandang hapon po, Ate Aiko. Tama po ba? Nagulat ako at napaatras. Paano mo ako nakilala? Nakita ko po ang pangalan niyo sa meetup kahapon. Ako po si Carlo, software engineer. Inabot niya sa akin ang business card niya. Isang kumpanya na nakatanggap lang ng Series B funding. Napalaki ang mata ko. Ang kumpanya na ito ay gumagawa ng core banking system para sa malalaking bangko sa Europa? Opo, at sa susunod na buwan, ilalabas namin ang isang blockchain para sa mga magsasakang Pilipino. Pinagmasdan ako ni Carlo sa paligid. May meeting room na gawa sa recycled container van. May free coffee corner na nagsasabing Philippine Coffee, tinanim ng mga katutubo. May grupo ng mga estudyante sa kolehiyo na nagpipitch ng proyekto sa mga tunay na VC. Nagngingitian ang lahat, maingay, ngunit walang nagmamataas. Diretso kong tinanong si Carlo, bakit hindi ka nagtrabaho sa Singapore o San Francisco? Ngumiti ng malaki si Carlo. Nandoon na po ako, ate. Pero bumalik ako dahil gusto kong gumawa ng isang bagay para sa bayan namin. Mas mababa ang cost of living dito, magagaling ang team, at araw-araw kaming nakakakain ng sinigang. Napatawa ako ng malakas sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Kinagabihan, nakipaghapunan ako kay Carlo sa isang karinderya sa ilalim ng gusali. 4 na putahe, ang kabuuang presyo ay hindi umabot sa 300 pesos. Hinainan ako ni Carlo ng kanin. Isang intern ang nagsalita ng Hapon nang mas matatas pa sa isang tour guide sa Tokyo. Sabi niya, natutunan niya sa anime
at nag-intern siya dito dahil gusto niyang gumawa ng proyekto na talagang makakatulong sa mga tao. Bumalik ako sa hotel kinagabihan at binuksan ang laptop ko. Ang email mula sa boss ko sa Japan ay nagsasabing, Aiko-san, pagbalik mo, paki-clear muna ang backlog. Naghihintay ang team. Tiningnan ko ang screen at naramdaman ko ang isang bato na dumagan sa dibdib ko. Sinara ko ang laptop, binuksan ang bintana. Ang ingay ng traffic ay nandoon pa rin, ngunit ngayon, hindi na ito nakakaabala. Parang tibok na ito ng puso ng isang lungsod na buhay pa. Kinuha ko ang cellphone ko. Nag-type ng mensahe sa nanay ko sa Tokyo. Mama, baka kailangan ko pang humingi ng ilang araw na bakasyon. At pinindot ko ang send nang hindi naghihintay ng sagot. Hindi ko pa alam na ang gabing iyon, ang huling pagkakataon na naisip ko ang Tokyo nang may pagkamiss sa bahay. Sa ikatlong araw, nagising ako ng walang alarm clock. Ang ginintuang sikat ng araw ay sumikat sa manipis na kurtina ng aking silid. Ang tunog ng nagtitinda ng taho ay umalingaw-ngaw mula sa ibaba. Ang matamis na amoy ay nagpaingay sa tiyan ko. Nagdamit ako ng simple at lumabas sa hotel ng walang plano. Dinala ako ng aking mga paa sa Pasig River Ferry sa Jones Bridge. Ang lamig ng hangin sa ilog ay nagpalipad ng aking buhok. Ang dalawang gilid ay tanawin na hindi ko pa nakita sa Tokyo. Ang intramuros na nililinis sa sikat ng araw ng umaga, ang mga gusali sa tabi ng ilog na naghahalo ng luma at bago. Ang pier ay punong-puno ng mga estudyante na naghihintay ng bangka, ngunit walang nagtutulakan. Nakita ako ng isang lola na nakatayo ng balisa, ngumiti siya at itinuro. Iyan, Ineng, papunta iyan sa Intramuros? Sakay na. Pagdating sa Intramuros, umakyat ako sa matarik na hagdanan ng Fort Santiago. Pinawisan ako, ngunit pagdating ko sa itaas, lumakas ang hangin at naging malamig. Tumingin ako sa ibaba, nakita ko ang ilog na paikot-ikot, ang maliliit na tao na naglalakad, ngunit lahat ay mukhang buhay. Umupo ako sa tabi ng pader at umiyak nang hindi ko namamalayan. Umiyak ako dahil ngayon ko lang nalaman na sa loob ng 32 taon hindi talaga ako huminga ng totoo. Hapon noon, sumakay ako sa van papuntang Taal, Tagaytay dahil sa imbitasyon ni Carlo. Ate Aiko, kailangan mong makita ang lumang bayan namin kahit minsan. Habang naglalakbay, na-traffic ng malala, kaya akala ko gagabihin kami. Ngunit nagpatugtog ang driver ng mahinang kundiman at nagkuwento ng kanyang kabataan. Nagpalitan ng durian ang mga taong nakaupo sa tabi ko para subukan ko. Nagulat ako sa matapang na amoy. Ngunit nang tikman ko ang unang kagat, hindi ko na mapigilan. Napakatamis at malinamnam, nakalimutan kong puro sushi lang ang kinakain ko. Dumating kami sa Taal, bandang 3 ng hapon. Ang ginintuang liwanag ay tumama sa matandang simbahan na gumuho, ngunit maringal pa rin. Sinundan ko si Carlo sa isang lumang puno ng akasya na yumakap sa isang rebulto. Ang ugat ay mahinang nakapalibot sa ulo ng rebulto. Mahinang nagsalita si Carlo. Naniniwala kaming mga Pilipino na kahit ang mga bagay na nagiba na ay nananatiling maganda at mahalaga. Nakatayo ako ng tahimik. Ang mga salitang iyon ay tumago sa aking puso. Nang gumabi, umupo kami para kumain ng bulalo sa tabi ng lawa. Luma ang kahoy na mesa, may mahinang ilaw mula sa lampara. Diretsong tinanong ako ni Carlo, Ate Aiko, naramdaman mo na ba na napakabisi mo na, nakalimutan mo na ang gusto mong gawin? Matagal akong natahimik at sumagot ng nanginginig ang boses, araw-araw. Kinagabihan, sumakay kami sa van, pabalik sa Maynila. Hindi ko alam kung kailan ako nakatulog. Nagising ako nang huminto ang kotse sa harap ng NAIA. Lumingon si Carlo at ngumiti. Babalik ka na sa Japan bukas, ate, tama? Tumango ako, ngunit naramdaman ko ang isang bagay na nawawala. Niyakap ko ng mahigpit si Carlo nang hindi nagsasalita. Ang amoy ng kanyang pabango na hinaluan ng amoy ng durian ay nanatili sa damit ko hanggang sa hotel. Sa huling gabi ko sa Maynila, binuksan ko ang maleta ko para mag-impake, ngunit kinuha ko ang cellphone ko at kinansela ang tiket ng eroplano. Tumawag ako sa boss ko sa Tokyo. Ang boses ko ay nanginginig ngunit malinaw. Pasensya na po, magre-resign na po ako. Matagal na natahimik ang kabilang linya at sinabi niya, Aiko-san, sigurado ka ba? Tiningnan ko ang labas ng bintana, nakita ko ang bilog na buwan na lumulutang sa itaas ng matataas na gusali. Opo, sigurado po ako.
Ibaba ko ang tawag at binuksan ang bintana ng malapad. Ang hangin ng Maynila ay pumasok, kasama ang amoy ng paparating na ulan. Itinaas ko ang kamay ko sa dibdib ko. Ang puso ko ay bumibilis ang tibok sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi dahil sa stress, kundi dahil magsisimula na ito ng bago. Kinuha ko ang cellphone ko ulit, nag-type ng mensahe sa nanay ko. Mama, dito po muna ako. Ngayon ko lang po nakita ang tunay kong tahanan. Pinindot ko ang send nang hindi naghihintay ng sagot. 3 araw lang. 3 araw lang. Ang bansang minamaliit ko na itinuring kong pansamantalang hintuan lang ay naging bagong simula ng buhay ko. Hindi ko pa alam na sa susunod na 7 araw, makikita ko ang isang himala na magpapasiya sa akin na iwan ang Tokyo at manatili dito ng tuluyan. Sa ika-4 na araw, nagising ako sa parehong silid ng hotel, ngunit parang ibang tao. Hindi ko pa rin binubuksan ang maleta ko dahil nagpasya akong manatili ng walang tiyak na panahon. Binuksan ko ang laptop ko sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na araw. May email mula sa HR Japan na nagsasabing pakikumpirma ang pag-resign ng nakasulat. Nag-reply ako at nag-type lang ng isang pangungusap. Salamat sa lahat. Magsisimula ako ng bago dito. Pagkatapos isend, pinatay ko ang makina at hindi na binuksan ulit. 10:00 ng umaga, nag-text si Carlo. Ate Aiko, libre ka ba? May demo day kami ngayon. Kailangan mong makita. Agad akong nag-reply, opo. Sinundo ako ni Carlo sa hotel sakay ng isang lumang asul na motorsiklo. Nagulat ako at napaatras. Ito ang sasakyan mo? Opo, mas mabilis pa kaysa sa LRT. Mahigpit akong kumapit sa bewang niya hanggang sa tumawa siya. Pagkatapos ng 15 minuto, nakarating kami ulit sa Innovation Central. Ngunit ngayon, hindi lang ako nagmasid. Pumasok ako sa isang tunay na meeting room. Sa loob, punong-puno ng mga kabataan na hindi hihigit sa 25 taong gulang na nagsasanay mag-pitch. Isang team ang nagpakita ng modelo ng vertical farm na kinokontrol ng AI. Ang isa pang team ay nagpakita ng app para sa pag-detect ng sakit sa halaman gamit ang litrato mula sa cellphone ng magsasaka. Nakikinig ako at nanlalaki ang mga mata ko. Hindi lang ito isang simpleng app para sa pag-order ng pagkain. Ito ang teknolohiya na tumutulong sa mga tunay na magsasakang Pilipino. Tanghali, dinala ako ni Carlo para kumain sa kantin sa ilalim ng gusali. 4 na ulam at tubig lang, 60 pesos lang. Habang kumakain, nagkuwento si Carlo. Ang kumpanya namin ay nakakuha lang ng Series C funding mula sa Singapore pero kumakain pa rin kami ng turo-turo sa ilalim ng gusali araw-araw. Gusto naming mapunta ang pera sa teknolohiya, hindi sa mga mamahaling lamesa. Nagtanong ako, bakit hindi na lang kayo lumipat sa Singapore? Ngumiti si Carlo, dahil wala doon ang tindera ng lugaw na nakakakilala sa pangalan namin at wala ring magsasaka na tatawag sa alas 2 ng madaling araw para magpasalamat dahil ang app namin ay nakatulong sa pagsagip ng kanilang palay. 3:00 ng hapon, may isang espesyal na bisita ang pumasok sa silid. Isang lalaking may kayumangging balat, nakasuot ng simpleng puting t-shirt. Lahat sa silid ay tumayo at nagmano ng sabay-sabay. Bumulong si Carlo, si Kuya Arm, ang CEO namin, dating batang probinsyano, sa Iloilo. Ginawa niya ang kumpanya mula sa wala hanggang sa ngayon na mayroon ng 1,500 na empleyado. Umakyat si Kuya Arm sa entablado at nagsalita ng may malambing na boses. Ngayon, hindi tayo mag-uusap tungkol sa valuation. Mag-uusap tayo tungkol kay Mang Nestor, ang magsasaka na tumawag at nagsabi na nakatulong ang app namin sa pagtaas ng kanyang ani ng 30%. Iyon ang tunay nating KPI. Nakikinig ako at tumutulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Sa Tokyo, ang KPI ko ay kailangang magpabayad sa customer ng 10% pa. Dito, ang KPI ay ang tulungan ang mga magsasaka na magkaroon ng mas maraming kanin. Kinagabihan, inanyayahan ako ni Carlo sa team party sa isang inihaw na kainan sa tabi ng kalsada. Mahabang lamesa, 30 katao, lahat ay kasing edad ko. Isang intern ang nagmano at nagsabi, Ate Aiko, nagtrabaho rin ako sa Tokyo, pero bumalik ako dahil dito, naging tao ako. Ang mga salitang iyon ay tumama sa aking puso.
Kinagabihan, naglakad ako pabalik sa hotel. Nang mag-isa, napakalakas ng ulan, ngunit hindi ako tumawag ng taxi. Naglakad ako sa ulan sa kalye ng Makati. Umabot na sa bukong-bukong ang baha ngunit nakangiti ako. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Bago ako matulog, binuksan ko ang notes sa cellphone ko at isinulat, Ika, 4 na araw sa Pilipinas. Nakita ko lang ang isang startup na hindi ginawa para sa pera, kundi para maging busog ang mga Pilipino. At iyon ang nagpapagusto sa akin na maging bahagi nito. Hindi ko pa alam na bukas makikita ko ang breaking point na magpapasiya sa akin na iwan ang lahat sa Japan at manatili dito ng permanente. Ika, 5 na araw? Nag-text si Carlo, Ate Aiko, may malaking meeting kami ngayon. Pwede ka bang tumulong tingnan? Agad akong nag-reply, sige. Alas 10:00 ng umaga, pumasok ako sa Innovation Central ulit, ngunit ngayon hindi na ako bisita. Dinala ako ni Carlo sa meeting room sa pinakatuktok na palapag na tinawag na Silid Sampaguita. May larawan ng Sampaguita pambansang bulaklak na nakakabit sa pader. Sa loob, 20 katao ang nakaupo sa sahig. Walang upuan ng executive, walang mamahaling mahabang lamesa. Lahat ay pantay-pantay na nakaupo. Nagmano si Kuya Arm at ngumiti. Welcome, Ate Aiko, umupo ka. Umupo ako sa tabi ng intern na nakita ko kahapon. Ang paksa ngayon ay, paano natin matutulungan ang mga magsasaka na yumaman sa loob ng taon? 10 minuto pa lang ang meeting, halos na shock ako. Walang nagbukas ng PowerPoint slide. Walang nag-usap tungkol sa KPI o OKR. Ang lahat ay nag-usap tungkol kay Mang Nestor na may taniman ng palay sa Tarlac, si Aling Celia na nagtatanim ng kamote sa Nueva Ecija. Isang bata ang nagbukas ng video call sa screen. Isang magsasaka ang nagmano sa kamera at nagsalita ng nanginginig ang boses. Salamat po sa team. Noong nakaraang taon, nasira ang lahat ng palay ko pero ngayong taon, nagbabala ang app kaya na-clear ko agad. Nakabenta ako ng palay at kumita sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon. Nakikinig ako at tumutulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Sa Tokyo, umiyak ako dahil na late ang proyekto ng 3 araw. Dito, umiyak sila dahil nakatulong sila sa isang magsasaka. Alas 2 ng hapon, diretsyong nagtanong si Carlo, Ate Aiko, kung ikaw ang product manager namin, anong feature ang idadagdag mo sa app para sa mga magsasakang Pilipino? Napatanga ako. Kadarating ko lang ng 5 araw. Ngumiti si Kuya Arm. Dito, hindi kami tumitingin sa resume, tumitingin kami sa puso. Diyan sa ito. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magsalita. Magdadagdag ako ng real-time na sistema ng pag-abiso sa presyo ng merkado na direktang konektado sa mga kooperatiba para hindi mapresyuhan ng mababa ang mga magsasaka. Tumahimik ang lahat at pagkatapos, nagsimulang magpalakpakan ng malakas. Isang bata ang sumigaw, mas naiintindihan ni Ate Aiko ang magsasakang Pilipino kaysa sa amin. Kinagabihan, nagpatuloy kaming kumain ng inihaw na baboy at adobo sa labas. Itinaas ni Kuya Arm ang baso ng Coke. Ngayon, may bago tayong miyembro, si Aiko Tanaka mula sa Tokyo. Formal na welcome sa team. Nag-cheers ang lahat ng malakas. Umiyak ako ng mas matindi, ngunit ngayon, luha na ng kaligayahan. Kinagabihan, naglakad ako pabalik sa hotel ng nakayapak. Napunit ang tsinelas ko dahil natapak sa pako, ngunit wala akong pakialam dahil ang puso ko ay punong-puno. Kinuha ko ang cellphone ko, binura ang lahat ng lumang schedule app at nag-download ng bago na tinatawag na Philippine Farmer Hero, ang app na tinulungan kong mag-ideya kaninang hapon. Bago matulog, binuksan ko ang bintana. Napakalakas ng ulan, ngunit nakangiti ako. Itinaas ko ang kamay ko sa dibdib ko at mahinang nagsalita sa sarili ko sa unang pagkakataon sa buhay ko. Aiko, nakauwi ka na. Na ito, at tanto. Ngunit hindi ko pa alam na bukas ang araw na mamamatay ako ng ganap at ipanganganak ulit bilang isang Pilipino. 6 na araw, maagang maaga. Nagising ako nang may pinakamalaking excitement sa buhay ko. Ngayon ang unang araw na formal akong magtatrabaho sa bagong team. Ang nag-iisang puting polo shirt na natira sa maleta ko ay pinlansya ko ng maigi gamit ang plansa ng hotel.
Sinundo ako ni Carlo sakay ng parehong motorsiklo. Ngayon ate, makikita mo na ang tunay na magsasaka. Nagmaneho kami papuntang Tarlac. Mahigpit akong kumapit sa bewang niya, mas mahigpit kaysa dati. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tuwa. Habang naglalakbay, binuksan ko ang cellphone ko at tiningnan ang email sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. May mensahe mula sa nanay ko sa Japan. Aiko, nalaman ko lang na nag-resign ka. Hindi ko maintindihan. Bakit mo iiwan ang lahat para sa isang bansang hindi ko pa naririnig? Nabigla ako. Ngunit pinindot ko agad ang power off. Dumating kami sa farm, bandang tanpe ng umaga. Napakainit ng sikat ng araw. Si Mang Nestor, ang magsasaka, na tumawag at nagpasalamat kahapon, ay naghihintay sa harap ng palayan. Naglakad siya papalapit sa akin, nagmano at yumuko. Maraming salamat po, Miss Aiko. Ang app niyo po ang nagligtas sa buhay ko. Umiyak ako at niyakap si Mang Nestor doon mismo. Ginulo niya ang likod ko gamit ang kanyang magaspang na kamay. Huwag ka nang umiyak, anak. Ang salitang anak niya ay nagpaiyak sa akin. Hapon noon naglakad kami sa palayan. Hinubad ko ang sapatos ko at tinapakan ang putik sa unang pagkakataon sa buhay ko. Tumawa si Carlo nang umiiyak. Mukha kang batang Tokyo na unang beses makakita ng putik, ate. Pero nang makita ko ang magsasaka na gumagamit ng app sa luma niyang cellphone para tingnan ang lagay ng panahon, peste at presyo ng palay, tumigil ako sa pagtawa at umiyak ng mas matindi. Nang gumabi, kumain kami ng hapunan, luto ni Mang Nestor, sa ilalim ng lumang bahay na gawa sa kahoy, ginataang isda at inihaw na bangus. Kumain ako hanggang sa sumabog ang tiyan ko. Nagdagdag si Mang Nestor ng kanin. Kumain ka pa, anak. Nagtatrabaho ka ng mabuti. Bumalik kami sa Maynila bandang 10 ng gabi. Pagod ako, ngunit punong-puno ang puso ko. Hininto ni Carlo ang motorsiklo sa harap ng aking tinutuluyan at nagsalita. Bukas, may malaking meeting kami para sa bagong round ng funding. May VC mula sa Singapore na darating. Pwede ka bang tumulong magsalita, Ate Aiko? Ngumiti ako ng malaki. Sige. Ngunit kinagabihan, alas 9:55, tumunog ang telepono ko. Numero mula sa Japan. Ang dati kong boss, malamig ang boses niya. Aiko-san, nagdesisyon ang kumpanya na kasuhan ka dahil sa paglabag sa kontrata. Pumirma ka ng NDA para sa isang lihim na proyekto. Kung magtatrabaho ka sa ibang kumpanya sa Asia sa loob ng 2 taon, idedemanda ka namin ng 50 milyong yen. Agad akong napaupo sa sahig ng silid. Nanginginig ang mga binti ko, hindi ako makatayo. 50 milyong yen ang pera na hinding-hindi ko kikitain kahit magtrabaho ako sa buong buhay ko. Nagpatuloy ang dati kong boss. Bumalik ka sa linggong ito at iaatras namin ang kaso. Kung hindi, alam mo ang mangyayari. Imawe, ibaba ko ang tawag at umiyak ng pinakamatindi sa buhay ko. Napakalakas ng iyak ko na kumatok ang housekeeper ng hotel at nagtanong kung ano ang problema. Umiyak ako hanggang sa sumuka at maubos ang lakas ko. Nahiga ako sa malamig na sahig ng banyo, nakatingin sa kisame na umiikot. Ang lahat na ginawa ko sa loob ng 5 araw ay sisirain sa isang gabi. Kinuha ko ang cellphone ko gamit ang nanginginig na kamay, nag-type ng mensahe sa nanay ko. Mama, baka kailangan ko nang bumalik sa Japan. Pinindot ko ang send sa gabing iyon na pinakamalakas ang ulan sa buong taon. Niyakap ko ang sarili ko, naramdaman ko na parang lumulubog ako sa putikan. Ang bansang tinawag kong tahanan ay magiging isang sirang panaginip lang. Hindi ko pa alam na sa susunod na 24 oras, ang mga Pilipinong kakilala ko lang ay magsasama-sama para akyatin ako mula sa putikan sa paraang hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Alas 4 ng umaga, nakaupo pa rin ako, yakap ang tuhod ko sa banyo. Walang tigil ang pag-vibrate ng cellphone ko. Mensahe mula sa nanay ko, sa dating kaibigan, sa HR Japan. Lahat ay nagsasabi ng pareho. Bumalik ka na, Aiko. Huwag mong iwan ang buhay mo. Tahimik kong binuksan ang pinto ng silid. Naglakad pababa sa lobby ng hotel. Nagising ang guwardiya ng pinto dahil narinig niya ang hikbi ko. Siya ay isang matandang lalaki, ubanin, nakasuot ng asul na uniforme. Anong problema, anak? Umiyak ako nang hindi makapagsalita.
Hinila niya ako sa isang lumang sofa at kumuha ng tsaa. Uminom ka muna, tapos ikuwento mo. Ikinuwento ko ang lahat kay Tatay Ruben. Walang tigil ang luha ko. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos kong magkuwento, nagmano siya at nagsalita ng isang pangungusap. Tutulungan kita, anak. Alas, 6 nung umaga, isinakay ako ni Tatay Ruben sa isang lumang sidecar ng motorsiklo. Nagmaneho kami diretso sa Innovation Central. Habang naglalakbay, sinabi niya ang pangalan niya, Tatay Ruben, dating sundalo. Nagmaneho siya sa ulan na hindi pa rin tumitigil. Eksaktong 7 ng umaga, pumasok si Tatay Ruben sa meeting room na naghahanda para tanggapin ang Singapore VC. Si Kuya Arm, Carlo at ang 30 iba pang team ay nagmamadali. Nagulat ang lahat nang makita akong maputla, sumusunod kay Tatay Ruben. Tumakbo si Carlo para alalayan ako. Ate Aiko, anong nangyayari? Umiyak ako at ikinuwento ang lahat. Ang NDA, ang 60 milyong yen, ang kaso. Natahimik. Itinaas ni Kuya Arm ang kamay niya at nagsalita ng isang pangungusap. I-cancel ang VC meeting ngayon. Tulungan muna natin si Ate Aiko. Alas, 8 ng umaga, ang silid sampagita ay naging war room. Ang corporate lawyer ng kumpanya, dating propesor ng batas sa UP, ay nagbukas ng computer para tingnan ang NDA. 3 iba pang legal team ang tumawag sa kanilang mga kaibigan na Japanese lawyer. Ang mga intern ay nagbukas ng line group na tulungan si Ate Aiko. May 900 na tao ang sumali sa loob ng 10 minuto. Naglakad si Tatay Ruben para bumili ng kape at pandesal para sa lahat. Alas 9 ng umaga, sinabi ng abogado na ang NDA ay may problema sa jurisdiction. Kung mananatili si Ate Aiko sa Pilipinas at ang bagong kumpanya ay Pilipino, ang kaso sa Japan ay magiging napakamahal, kaya malamang na hindi lalaban ang dating kumpanya. Alas 10 ng umaga, nag-anunsyo si Kuya Arm sa silid. Kukunin ng kumpanya si Ate Aiko bilang permanenteng empleyado ngayon din. Pirmahan ang kontrata ngayon at maglalabas kami ng sertipikasyon na siya ay ganap na Pilipinong empleyado kasama ang pagbabayad ng lahat ng bayad sa abogado. Umiyak ako ng mas matindi. Pero, kakakuha lang ng funding ng kumpanya. Wala pa ang pera. Ngumiti si Kuya Arm. Wala pa ang pera ate, pero ang puso namin, nakuha na namin. Tanghali, kumalat ang balita sa Philippine Startup Community. Ang line group ay may 3,000 na tao. May isang Hapon na VC na nag-invest sa Pilipinas ang nag-text. Kung talagang idedemanda ng lumang kumpanya, tutulungan ko si Ate Aiko bilang testigo na hindi niya ninakaw ang sekreto. May mga abogado mula sa 10 law firm ang nag-text, libreng serbisyo po. Alas, 3 ng hapon, dinala ako ni Kuya Arm para pumirma ng kontrata sa Department of Trade and Industry. Nakita ng opisyal ang kuwento at ngumiti. Pirmahan mo na, Ineng. Ngayon na, kailangan natin ng mabilis na aksyon. Alas 5 ng hapon, nakatanggap ako ng email mula sa lumang kumpanya ko. Subject, Withdrawal of Legal Action. Ang maikling nilalaman, pagkatapos ng pagsasaalang-alang, nagdesisyon ang kumpanya na iatras ang kaso. Good luck sa bago mong landas. Napaupo ako sa sahig ng meeting room. Tumakbo ang lahat ng team para yakapin ako. Ang iyak at tawanan ay umalingaw-ngaw. Nakatayo si Tatay Ruben sa sulok ng silid, nakangiti at nagmano sa lahat. Kinagabihan, nagdiwang kami sa dating inihaw na kainan, ngunit ngayon, 6 na kami. Itinaas ni Kuya Arm ang baso ng Coke. Ngayon, hindi lang natin tinulungan si Ate Aiko, tinulungan natin ang pamilya natin. Tumayo ako, punong-puno ng luha ang mukha ko, at nagsalita sa unang pagkakataon gamit ang hindi pa matatas na Filipino. Salamat po sa inyo dahil hindi nyo iniwan si Aiko. Tumahimik ang lahat sa loob ng 3 segundo at pagkatapos sumigaw ng sabay-sabay, "Welcome sa bago mong bayan." Kinagabihan, tumigil ang ulan. Nakatayo ako sa bubong ng Innovation Central, tinitingnan ang Maynila na nagligtas sa buhay ko sa loob ng 24 oras. Itinaas ko ang kamay ko sa dibdib ko at mahinang bumulong. Nakaraos ako dahil sa Pilipinas. Hindi ko pa alam na sa susunod na 3 araw, makikita ko ang water lily na magbabago sa buhay ko ng tuluyan. 7 na araw, maagang maaga, kumatok si Carlo sa pinto ng silid ko. "Ate Aiko,
Gising na, pinayagan ka ni Kuya Arm na magpahinga ngayon. Dadalhin ka namin sa lugar na kailangan mong makita bago ka magdesisyon na manatili ng totoo. Nagising ako, ngunit agad akong bumangon. Ang lumang puting van ay nagdala sa amin palabas ng Maynila, papuntang Laguna ulit. Pero ngayon, hindi kami nag-tour ng simbahan. Lumiko ang kotse sa isang malalim na lupang sementado papunta sa isang malaking lawa na punong-puno ng namumulaklak na water lily. Naghintay si Kuya Arm sa tabi ng isang maliit na bangka. Nagmano siya at ngumiti. Ngayon, walang meeting, walang code, walang VC. Si Ate Aiko lang at ang lawa na ito. Sumakay kaming apat sa bangka. Ako, si Carlo, si Kuya Arm, at si Tatay Ruben na sumama. Dahan-dahang naglayag ang bangka papunta sa gitna ng lawa. Ang water lily ay mataas, halos kasing taas ng ulo namin at punong-puno ng bulaklak na halos hindi na makita ang tubig. Ang mahinang bango ay umaaligid. Isang grupo ng tagak ang lumipad. Mahinang nagsalita si Kuya Arm. Alam mo ba ate kung paano lumalaki ang water lily? Umiling ako. Lumalaki ito mula sa pinakamalalim na putik sa lawa. Habang mas mabaho ang putik, mas malalim ang ugat. Habang mas maitim ang putik, mas maganda ang bulaklak. Kaya, iginagalang ng mga Pilipino ang water lily bilang bulaklak ng pagkabuhay dahil kailangan nitong dumaan sa kadiliman bago mamukadkad. Nakikinig ako at umiyak ulit. Inabot ni Carlo ang kamay niya at hinawakan ang kamay ko ng bahagya. Dumaan ka na sa pinakamadilim na putik Ate Aiko. Ang kaso, ang takot, ang pag-iwan. Pero makakapamukadkad ka dito dahil hindi ka kailanman tiningnan ng Pilipinas bilang isang estranghero. Huminto ang bangka sa gitna ng lawa. Kumuha si Kuya Arm ng isang sariwang water lily at iniabot sa akin. Ito ang lila ng tubig. Naniniwala ang mga Pilipino na kung ang isang tao ay tumanggap ng bulaklak mula sa taong nagmamahal sa iyo ng totoo, hindi nalulubog ang buhay niya. Kinuha ko ang bulaklak gamit ang nanginginig na kamay at yumuko sa tubig ng lawa ng bahagya. Tumulo ang luha ko sa tubig at naging maliliit na alon. Itinaas ko ang bulaklak at iningatan ito sa itaas ng ulo ko at nagsalita ng nanginginig ang boses. Salamat po sa pagbibigay ng bagong buhay kay Aiko. Salamat po sa pagpayag na maging Pilipino si Aiko. Ngumiti si Tatay Ruben at nagsalita ng pangungusap na hindi ko makakalimutan hanggang sa mamatay ako. Anak, ang bayan ay hindi kung saan ka ipinanganak, kundi kung saan hindi ka natatakot mamatay. Hapon noon, kumain kami ng mango sticky rice sa ilalim ng puno sa tabi ng lawa. Walang nag-usap tungkol sa trabaho, walang nag-usap tungkol sa hinaharap, tanging tawanan lang, tunog ng ibon at tunog ng hangin na humahampas sa dahon ng water lily. Bago kami umalis, inabot ni Kuya Arm sa akin ang isang sobre ng dokumento. Sa loob ay ang special application para sa Filipino citizenship para sa mga highly skilled individuals, kasama ang isang sulat kamay. Formal na welcome sa Pilipinas. Hindi bilang isang bisita, kundi bilang isa sa mga anak ng lupaing ito. Niyakap ko ng mahigpit ang sobre at umiyak hanggang sa nabasa ang damit ko. Kinagabihan, naglakbay kami pabalik sa Maynila. Ang araw ay lumulubog, ang langit ay kulay orange-pink tulad ng water lily. Tiningnan ko ang labas ng bintana ng kotse at ngumiti ng pinakamalaki sa buhay ko. Kinagabihan, sumulat ako ng huling sulat sa nanay ko sa Tokyo. Mama, hindi ko iniwan ang Japan. Nakita ko lang po ang bahay kung saan talaga ipinanganak ang puso ko. Balang araw, maiintindihan mo at dadalhin kita para sumakay sa bangka sa gitna ng lawa ng water lily kasama ako. Sinelyuhan ko ang sulat at inilagay ang pinatuyong bulaklak sa loob ng sobre. Nagmano ako sa gitna ng dibdib ko at bumulong sa sarili ko. Magandang gabi. Ako si Aiko Tanaka, ang bagong Pilipino. Mabilis na lumipas ang isang taon. Ang pangalan ko ay Aiko Salamat Tanaka. Ang una kong Filipino ID ay kalalabas lang 3 buwan na ang nakalipas. Ang litrato sa ID ay nakangiti ng malaki hanggang sa makita ang pisngi. Araw-araw, gumigising ako ng alas 10 ng umaga tulad ng dati. Ngunit sa halip na sumakay sa masikip na subway sa Tokyo, sumasakay ako sa kulay rosas na motorsiklo na binili ni Carlo bilang regalo sa kaarawan ko, dumadaan sa traffic ng Maynila papunta sa opisina sa Innovation Central. Ang paborito kong puting polo shirt ay nandoon pa rin. Ngunit ngayon,
may pin ng water lily na nakakabit lagi. Ang posisyon ko ay Chief Product Officer ng Philippine Farmer Hero app. Ang app na may dating 100,000 users ay mayroon na ngayong 7 milyong users sa buong ASEAN. Kalalabas lang namin ng Vietnamese at Indonesian version. Libu-libong magsasaka sa Vietnam ang nagpadala ng mga litrato ng kanilang berdeng palayan para magpasalamat. Noong nakaraang buwan, ibinenta namin ang kumpanya sa isang malaking Singapore fund, ngunit ang isang kondisyon lang na pinirmahan ni Kuya Arm ay kailangang manatiling Pilipino ang kumpanya at ang headquarters ay kailangang manatili sa Maynila. Ang pera na nakuha ay nagdesisyon ang team na hatiin sa 3 bahagi. Isang bahagi bilang bonus sa mga empleyado, isang bahagi para magtatag ng fund para tulungan ang mga magsasaka na naapektuhan ng kalamidad, at ang isa pang bahagi ay para gumawa ng lawa ng Sampaguita bilang libreng learning center para sa mga batang probinsya. Ngayon ang formal na araw ng pagbubukas ng center. Ang lawa na dinala ako noong 1 taon ay mayroon na ngayong mahabang bamboo bridge na paikot papunta sa gitna ng tubig. May mga floating classroom na gawa sa recycled wood. May 500 na bata mula sa mga paaralan sa probinsya ang dumalo. Nakasuot sila ng kulay rosas na shirt na may logo ng water lily tulad ko. Nagsimula ang seremonya sa isang bata na nagmano at nagsalita. Ako po si Sofia, 2 taong gulang, mula sa Pampanga. Gusto ko pong maging agricultural engineer tulad ni Ate Aiko. On 5, so 1. Nakatayo ako ng tahimik, tumutulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan at naglakad pababa para yakapin ang bata. Iniabot sa akin ni Kuya Arm ang mikropono. Huminga ako ng malalim at nagsalita gamit ang mas matatas na Filipino. 1 taon na ang nakalipas, ako ay isang Hapon na nag-isip na ang Pilipinas ay isang atrasadong bansa. Ngayon, ako ay isang Pilipino na alam na ang tunay na pag-unlad ay hindi sinusukat ng bilis ng tren, kundi ng bilis na inaabot natin ang kamay natin para tulungan ang taong lumulubog. Nagpalakpakan ng malakas ang mga bata. Nakatayo si Carlo sa tabi ng entablado, nakangiti at nagbigay ng thumbs up sa akin. Pagkatapos ng seremonya, dinala ko ang nanay ko na lumipad mula sa Japan para sumakay sa bangka sa gitna ng lawa. Tiningnan ng nanay ko ang mga bulaklak na namumukadkad sa lawa at umiyak. Naiintindihan ko na, anak, dito talaga ang bahay mo. Niyakap ko ng mahigpit ang nanay ko at bumulong. At ngayon, bahay mo na rin ito, ma. Kinagabihan, nagkaroon kami ng malaking handaan sa ilalim ng punong mangga sa tabi ng lawa. May 20 ihawan, may banda, may mga bata na sumasayaw ng sayaw ng water lily. Nakaupo si Tatay Ruben at nag-iihaw ng baboy sa dulo ng lamesa at sumigaw. Kung gusto niyo kumain ng masarap na inihaw na baboy, kailangan niyo pumunta dito sa Pilipinas. Yung, ankom, intento, ankomtong. Kinagabihan, nakatayo ako sa bamboo bridge nang mag-isa, tinitingnan ang water lily na sumasalamin sa liwanag ng buwan. Nagmano ako sa gitna ng dibdib ko at bumulong. Salamat Pilipinas sa pagtanggap sa taong nawawala tulad ko at sa pagpayag na ipanganak ulit ako bilang isang mas mabuting tao. Pagkatapos ng 5 taon, ang lawa ng Sampaguita ay naging pinakamalaking pampublikong parke sa Central Luzon. Araw-araw, ang mga estudyante mula sa iba't ibang lugar ay sumasakay sa bangka para matuto tungkol sa smart agriculture. Gabi-gabi, ang mga taga-bayan ay nagpipiknik, nakikinig sa OPM mula sa mga speaker na libre naming binigay. Ako, si Aiko Salamat Tanaka, ay 37 na ngayon at ina ng isang lalaki na nagngangalang Buwa Salamat. Ipinanganak siya sa ospital ng San Lazaro. Napakalakas ng iyak sa delivery room hanggang sa tumawa ang mga nurse. Umiyak si Carlo sa tabi ng kama at bumulong. Salamat sa pagpapayag na maging ama ako ng isang half-Filipino, half-Japanese na bata. Ngayon ang ika-5 anibersaryo ng araw na namatay at ipinanganak ulit ako sa Pilipinas. Nagdaos kami ng isang maliit na pagdiriwang sa tabi ng lawa. Nandito lang ang mga taong tumulong sa akin noon. Si Kuya Arm, Tatay Ruben, Mang Nestor, at ang mga bata na tumangkad pa ng 10 cm. Itinaas ng lahat ang baso ng sariwang kalamansi juice nang sabay-sabay. Tumayo ako, nanginginig ng bahagya ang mikropono sa kamay ko. 5 taon na ang nakalipas, inisip ko na ang tagumpay ay ang maging sikat at magkaroon ng mataas na suweldo.
Ngayon, alam ko na, ang tunay na tagumpay ay ang gumising sa umaga at malaman na may 7 milyong magsasaka ang natutulog ng mahimbing dahil sa app na ginawa natin. Ang tagumpay ay ang isang batang babae mula sa Pampanga ang nag-text na nakapasa na po ako sa Agricultural Engineering. Salamat po Ate Aiko sa pagiging huwaran at ang tagumpay ay ang paglipat ng nanay ko dito ng permanente at sinabi na dito siya nakangiti ng mas matagal kaysa sa 60 taon sa Tokyo na pinagsama. Huminga ako ng malalim at sinabi ang huling pangungusap na gusto kong marinig ng mundo. Ang kadakilaan ng isang bansa ay hindi sinusukat ng taas ng gusali o bilis ng tren, kundi ng bilis na inabot natin ang kamay natin para tulungan ang isang estranghero na lumulubog. At ang Pilipinas ay nagpabago sa akin na maniwala ulit na ang tao ay laging maganda kung ang puso natin ay punong-puno ng bayanihan. Tumahimik ang lahat sa loob ng 3 segundo at pagkatapos napakalakas ng palakpakan hanggang sa lumipad ang mga tagak sa lawa. Lumapit sa akin si Tatay Ruben, nagmano at niyakap ako ng mahigpit. Anak, pinakamalaki ang pagmamalaki ko sa iyo. Kinagabihan, umupo kami ng pabilog sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dahan-dahang nagsara ang mga talulot ng water lily na parang natutulog ng mahimbing. Tiningnan ko ang paligid ko, nakita ko ang mga mukha na nagligtas sa buhay ko at ngayon, tinutulungan namin ang buhay ng iba ng sunod-sunod. Nagmano ako sa gitna ng dibdib ko at bumulong sa hangin na humahampas ng bahagya. Salamat, Pilipinas, sa pagtuturo sa akin na ang pinakamagandang water lily ay ang bulaklak na pumayag lumubog sa putik para isang araw, makapagpamukad ka dito para makita ng mundo na kahit ang kadiliman ay makapagbibigay ng liwanag. At iyon ang tunay na himala ng Pilipinas, hindi ang matataas na gusali, hindi ang LRT, kundi ang puso ng mga tao dito na nagbigay ng bagong buhay sa isang taong nawawala tulad ko. At ako si Aiko, salamat Tanaka. Ito ang aking tahanan, magpakailanman.